Dominant Protector. Credit to the author. 2,351-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang katawan ni Elderby ay bumaril na parang palaso, na tumama sa dingding sa dulo ng koridor ng malakas na putok bago lumapag sa lupa na parang patay na aso. Ang mga organo ni Terence ay nayanig din, at ang kanyang mga meridian ay nasira, ngunit nakaya niya ito, hindi si Elderby. Ang ika-10 low-tier martial skill laban sa ika-11 normal na high-tier martial skill, ang resulta ay kitang-kita, at ang pagkatalo ng nakatatandang B ay hindi isang inhustisya. Ngunit alam ni Terence na si Elderby ay hindi patay, hindi makatutuhanang patayin siya sa isang galaw, ngunit kahit papaano ay nawalan siya ng kakayahang lumaban. Sa lakas ng hidden house na si Hale, imposibleng mabawi siya. Ang kanyang mga pinsala ay masyadong mabigat, mahigit sa kalahati ng kanyang mga meridian ay nasira, at ang kanyang mga organo ay lahat ay lumipat. Kahit na gumaling siya, magiging baldado siya, at hindi na niya makukuha ang lakas ng Earth Class Late Phase Peak. Hindi naging madali ang manatiling Mystic o kahit Golden Class. Go! Natulala si Irving habang nakatingin sa kanyang Panginoon, na hanggang tingin lang siya, pinalipad ng hindi man lang nakatanggap ng kahit isang tama mula kay Terence. Ngayon lang naunawaan ni Irving na hindi niya talaga kayang labanan si Terence, hindi siya maaaring makipagsapalaran. Sa harap ni Terence, si Irving ay tila hindi kailanman nakakuha ng anumang kalamangan. Ganoon din ang nakaraan, at ganoon din ngayon. Master Irving, sa susunod na darating ka na naghahanap ng gulo, mas mabuti na kunin mo ng personal ang iyong lolo, ngunit sa palagay ko ay hindi niya magagawa ito kahit na siya ay narito 2 galaw sa karamihan. Mahinang sabi ni Terence. Bagamat nasugatan siya, hindi ito ipinakita ni Terence. Ang ganitong uri ng pinsala ay wala kay Terence, na laging nasusugatan. Si Terence, sa kabilang banda, ay magaling magbalat kayo pagkatapos masugitan, at dahil sa kanyang pagbabalat kayo ay hindi matukoy ng kanyang mga kaaway ang kanyang tunay na lakas at natalo. Boss Terence, nagbibiro ka. I wouldn't dare to make trouble. Nagbibiro lang ako, haha, tama ka. Sabi ni Irving na malungkot ang mukha. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tanong ni Terence. Ano? Napakurap si Irving. Break your own legs and get out of here with your men. Give me this restaurant. Isa pa, ayaw ko nang makita itong si Damian. Tungkol sa chairman, gusto kong magrekomenda ng isang tao, Pablo, ang ama ni Cheryl. Ano sa palagay mo? Mahinang sabi ni Terence. I agree with both hands. Then my leg. Hindi na ba kailangan mabali? Tanong ni Irving. Kung ganoon ang kaso, maaari kang pumunta. Tumango si Terence, hindi na binali ang binti ni Irving. Malapit na matapos ang taon. Depende sa performance mo kung makakaligtas ka sa katapusan ng taon. Ano? Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Irving, tumibok ang kanyang puso. Naaalala mo ba na sinabi ko sa iyo noon na hindi ka mabubuhay sa nakaraang taon? Namutla ang mukha ni Terence habang sinasabi niya iyon. Dahil, naalala ni Terence ang alitan ni Irving, ngunit nakalimutan niya kung bakit kailangan niyang labanan si Irving. Tila ito ay para sa isang taong mahalaga sa kanya, ngunit hindi maalala ni Terence kung sino iyon. Sino ito? Ang batang Miss ba? Yasi? O si Trixie ba? Gayunpaman, mukhang hindi ito ang kaso. Xiaobo. Ang girlfriend ni Xiaobo na si Fen. Oo. Parang may kaugnayan ito kay Fen, ngunit tiyak na hindi siya iyon. Sino ito? Gulong-gulo ang isip ni Terence, na para bang nawalan siya ng mahalagang alaala. Hindi ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganito, at kakaiba ang pakiramdam niya. Ikaw. Ako. Natural, naalala ni Irving ang mga salita ni Terence. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kabiguan na dinanas niya noon. Dumating siya sa Starfield na may malaking ambisyon at itinayo ang Irving Skyscraper, ngunit ito ay gumuho dahil kay Terence. Huminga ng malalim si Terence, ang kanyang mga alaala ay nasa medyo magulong estado. Tumingin siya kay Irving at nagtanong, Irving, may itatanong ako sa iyo.
Sa unang pagkakataon na baliin ko ang iyong mga paa at sirain ang iyong gusali, tungkol saan ito? Ako. Boss Terence. Hindi ko sinasadya. Natural na hindi alam ni Irving kung ano ang ibig sabihin ni Terence at sinagot ito ng hindi malay. Irving, anong ginagawa mo pa dito? Magwala ka. Biglang itinulak ni Yasi ang pinto at lumabas, ang mga kamay sa kanyang baywang habang itinuturo si Irving. Siya si Shu 007 ang especially iya, at nang marinig niya si Terence na nagtanong kay Irving tungkol dito, hindi niya maiwasang maglakad palabas at pigilan siya sa pagsasabi ng totoo. Magwala ka, maliligaw ako ngayon. Si Irving ay hindi nang ahas na manatili. Natatakot siyang mabali muli ang kanyang binti. Teka, tungkol sa bagay na itinanong ko sa iyo noon. Ayaw ni Terence na umalis si Irving ng ganon-ganon lang. Oh, Shield bro. Don't waste your breath on this trash. Kapag masyado kang nagsasalita, magiging basura ka. Kung may sasabihin ka, tanungin mo si Yasi. Sagot ni Yasi. Mabuti yan, maaari kang maligaw. Kinuwayway ni Terence ang kanyang kamay, senyales na umalis si Irving. Ang mukha ni Damian ay kasing puti ng kumot. Hindi niya akalain na ganoon pala kangas ang big-breasted girl na tinawag siyang tulala. Si Master Irving, na laging napakataas at makapangyarihan, ay kasing ingat ng isang daga sa kanyang harapan. Hindi pa rin aalis. Hinihintay mo ba si kamatayan? Sinipa ni Irving si Damian, na tulala na nakatayo doon, at agad na bumalik sa katinoan ang huli. Sumunod siya sa likod ni Irving, hindi man lang naglakas loob na lumingon. Sinundo ng dalawa si Kuya B sa dulo ng koridor, at sumakay ng elevator pababa. Nakaluhod si Elder B, wala na si Irving, natakot si Daming Lay, at may problema si Graham. Nang sabihin ng manager sa Graham ang nangyari, muntik na siyang masuka. Terence. Muntik na siyang mawala ng malay. Bakit siya na naman? Noong nakaraang pagkakataon, dahil hindi alam ni Francis ang kanyang lugar at nasangkot sa babae ni Terence, hindi lang niya nailabas si Francis sa Starfield City, na distansya rin siya sa Hidden House Hale. Ngunit ngayon, siya ay mali. Tinutupad niya lang ang utos ni Damian, hindi man lang niya naisip na i-provoke si Terence. Binaril siya habang nakahiga. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na dinial ni Graham ang numero ni Irving. Hello. Nakita ni Irving ang tawag ni Graham at ayaw itong kunin, ngunit naalala niya na kumakain pa rin si Terence sa restaurant ni Graham. Paano kung may problema si Terence? Mabilis niyang kinuha ang phone. Ano yon? Master Irving, hindi mo ako pwedeng iwan ng ganon-ganon lang, sinusunod ko lang ang utos ni Damian, ayokong masaktan si Terence. Gusto niya ang hotel at property ko, bakit ang malas ko? Sabi ni Graham na may malungkot na mukha. Ibigay mo sa kanya. Kung gusto niya, ibigay mo. Galit na sigaw ni Irving. 2,352. Pagkatapos, na parang may naaalala, nagpatuloy si Irving, magkano ang halaga ng iyong hotel at kumpanya? Ibigay mo sa kanya ang lahat, aayusin ko ang isang bagay para sa iyo mamaya. Kung mapasaya mo si Terence, ito ay isang malaking tagumpay, huwag mong hayaang magalit siya sa amin, Tagong Bahay Hale. Mag-iisip ako ng paraan para ikaw ay maging vice-presidente ng Chamber of Commerce, maliban sa paggastos ng oras sa Chamber of Commerce. Pablo. Natakot si Irving sa kanyang wits. Elder B was such a big shot, at ibinabalang siya ni Terence sa isang galaw. Sinabi pa niya na kahit si Kuya Hale ay walang magagawa sa kanya, at iyon ay 2 galaw. Ano ang mayroon si Irving laban kay Terence? Ayaw mamatay ni Irving, gaya ng sabi, mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Siya ang tagapagmana ng Hidden House Hale, hindi siya maaaring mamatay. Kinasusuklaman niya si Terence, ngunit alam niyang hindi siya makakapaghiganti, tiyak na hindi. Ni kahit kay titing na poot ay hindi maihayag. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nailista na niya si Terence bilang kanyang numero 1 kaaway. Hanggat siya, si Irving, ay makakabalik, ito ay ang araw ng kamatayan ni Terence. Ngunit bago iyon, susuyuan niya si Terence. Kailangan niyang mabuhay, at sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ay makakapaghiganti siya. Sa araw na ito, opisyal na nakakuha ang mga industriya ng Pablo sa Stonegate City.
Isang masalimuot na isyu ang nalutas sa gitna ng pagkain, at si Pablo, isang tagalabas, ay naging chairman ng Chamber of Commerce ng walang dahilan. Naabot din ni Pablo ang kanyang pangarap ng walang dahilan. Para sa kanya, ito ay isang napakahirap na bagay, at ito ay kasing dali ng pagbuga ng alikabok. Si Terence at Shu ay bumalik sa silid, at si Terence ay tumingin kay Yasi, nalilito. Yasi, bakit ko unang ginawang problema si Irving? Dahil gusto niya si Cheryl sis at gusto niyang sumagot si Yasi. Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Yasi at agad na namula ang kanyang mukha. Sinaman niya ng tingin si Yasi ngunit hindi siya tumanggi. Alam niyang kalokohan si Yasi ngunit kung sisigot siya ngayon, tiyak na magtatanong pa si Terence at maaaring humantong ito sa problema ni Josephine. Matatanggap lang ito ni Cheryl. Ganun ba? Kumurap-kurap si Terence, iniisip na sina Irving at Cheryl ay may sama ng loob sa isa't isa. Oo. Sabi ni Yasi na may seryosong mukha. Sige. Tumango si Terence, noong huli, sinapian ako ng Diablo, at medyo nalilito ang iniisip ko. Nararamdaman ko tuloy na may kulang sa aking alaala. Mga nawawalang piraso. Halimbawa, noong huling pagkakataon na bumalik ka sa aking bayan kasama ako, maraming mga bagay na hindi ko maalala, kabilang ang daan pabalik at ang isa sa mga gabi, hindi ko matindaan ng malinaw. Oo, Shield bro. Naghihirap ka sa chi deviation, kaya medyo nag-ulo ang memory mo, pero naaalala ni Shu ang lahat. Tumango si Yasi. Sige na. Ganun din ang naisip ni Terence marahil ito ang mga side effect ng paglihis ng chi mula sa huling pagkakataon. Ang nangyari kanina ay hindi nakaapekto sa mood ng mga taong kumakain, at si Pablo ay mas nasasabik. Narinig niya mula sa silid na madaling nalutas ni Terence ang problema. Siya ay isang elder, at medyo nakakahiyang humingi ng tulong kay Terence, ngunit hindi kailanman itinuring ni Pablo si Terence bilang isang normal na tao mula nang dumating siya sa Charlton Villa. Ang lahat ng ito ay dahil sa malakas na rekomendasyon ng kanyang ama, at sinabi niya na kung babalik si 1 year, ang pagtaas ng bahay ni Charlton ay nakasalalay kay Terence. Hindi alam ni Pablo ang background ni Terence, ngunit nagtiwala siya sa kanyang ama. Ito ay tulad ng maharlika na natagpuan ng kanyang ama para sa kanya, na tumulong sa kanya na harapin ang Grand Elder ng Dark Palace at dumating upang makahanap ng problema sa kanya at kay 1 year sa unang pagkakataon. Pinilit din niya ang Grand Elder na mangako na ipapasa sila ni Cheryl. Kung hindi dahil sa taong iyon, matagal na silang patay ni Cheryl. Bagamat matagal na niyang hindi narinig ang tungkol sa taong iyon, biglang nakita ni Pablo ang anino ng taong iyon kay Terence, kaya lang mas malamig at mas mayabang ang personalidad ni Terence. Uncle Charlton, congratulations sa matagumpay mong paglipat sa Kapitolyo ng probinsya. Itinaas ni Jepoy ang kanyang baso at medyo nagkasala, orihinal, bilang isang lokal, dapat ginawa ko ang aking bahagi, ngunit hindi ko inaasahan na ang Hidden House Hale ay makikialam. Kung hindi lang boss, hindi ko kakayanin. Jepoy, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili. Kung hindi dahil sa matandang iyon Elderby, si Irving ay hindi magiging napakayabang. Sa pagkakataong ito, ang hidden house na si Hale ay dapat na tumigil saglit, mahinang sabi ni Terence. Tama, boss, masyado kang malakas. Maaari mong patayin ang Earth Class late phase peak sa mga segundo ngayon. Pero Earth Class mid phase ka pa rin. Kakaibang tumingin si Jepoy kay Terence. Ako mismo ang gumawa ng martial skill. Ang martial skill na ito ay medyo mas makapangyarihan, sabi ni Terence. No way. Boss, you can actually create your own martial arts technique. Anong klaseng concept ito? Isa siyang martial arts grandmaster. Gulat na sabi ni Jepoy. Hindi ako maituturing na grandmaster. Ngumiti si Terence. Bigla siyang naisip kung makakalikha ba siya ng bagong kasanayan kung pagsasamahin niya ang libong pagbabago ng kahoy at kagubatan sa Wildfire Feast. Umiling si Terence sa naisip. Ang pangalawang anyo ng kombinasyon ng libong pagbabago ng kagubatan at ang 5 elemento at 8 trigrams palm ay magkakaroon ng parehong kapangyarihan gaya ng pangalawang anyo ng Wildfire Feast. Kung pagsasama-samahin niya ang dalawang anyo, sayang ang effort, not to mention baka hindi man lang magtagumpay. Naisipan niyang pagsamahin sila pabalik sa Hidden House Summit, ngunit hindi ito gumana.
Marahil ang 5 elemento ng 8 trigram palm ay may espesyal na paraan ng pag-activate nito, kaya naman naging posible ang pagsasanib. Siyempre, kung kaya niyang pagsamahin ang Wildfire Fist, Wood Forest Thousand Changes, at 5 elemento ng 8 trigram palm sa isa, ang kapangyarihan ay aabot sa isang nakakatakot na antas. Ngunit alam ni Terence na imposible. Hindi maaaring gamitin ni Terence ang parehong sining ng sabay, isa lang siyang magagamit, at pagkatapos ay gamitin ito ayon sa 5 elemento ng 8 trigrams palm. Si Terence ay hindi si Botong, na maaaring gumawa ng dalawang bagay ng sabay-sabay at gumamit ng dalawang magkaibang galaw sa parehong oras. Nagawa ni Terence na bawasan ang oras na kailangan upang lumipat sa pagitan ng mga kasanayan, na ginagawa itong parang ginagamit niya ang parehong mga kamay sa parehong oras, ngunit iyon ay ginagawang mas flexible ang paglipat ng mga kasanayan. Ito ay ibang kwento sa kabuuan. Tama, may narinig ka ba tungkol sa tinatagong Quinten ni Hale kamakailan? Nakita ni Terence si Irving at naisip si Quinten. Kakaiba na hindi niya nakita si Quinten sa Hidden House Summit, at nang tanungin niya si Irving tungkol dito, nauutil din si Irving. 2353. Quinten. Narinig ko na inayo sila ng Hidden House Hale para lumahok sa pagsubok ng Sky Elixir Sect, pero hindi ako masyadong sigurado. Si Jepoy ay galing din sa isang nakatagong bahay, at natural na nakatanggap ng gathering order mula sa Sky Elixir Sect, ngunit hindi niya alam ang relasyon ni Quinten at Terence. Ang paglilitis ng Sky Elixir Sect. Ano iyon? Tanong ni Terence na nalilito. Boss, kahit hindi mo sabihin, gusto ko rin itong pag-usapan sa iyo sa mga susunod na araw. Gusto kong sabihin sa iyo noong hiniling mo sa akin ang maliit na chi gathering pill, sabi ni Jepoy. Ngunit nasa labas ka, at mahirap ipaliwanag ito sa ilang salita. Oh, ano sa tingin mo? Masasabi ni Terence na ang pagsubok ng Sky Elixir Sect ay tila kapaki-pakinabang, hindi ba? Oo, boss. Ang pagsubok na ito ng Sky Elixir ay isang sinaunang sekta, Sky Elixir, na nananawagan para sa lahat ng Mystic Class at sa itaas ng mga nakatagong bahay na sumali. Ang pagkumpleto sa paglilitis ng Sky Elixir Sect ay gagantimpalaan ka ng maganda, sabi ni Jepoy. Ang reward ay maaaring isang 3rd grade elixir na pag-aari ng Sky Elixir Sect, o ilang makalangit na kayamanan na may katumbas na halaga. Sa pagkakaalam ko, ang Sky Elixir Sect ay may maraming kulay na bakal, na isang kinakailangang material para sa paggawa ng mga kaldero. Kaya kung ang boss ay makakasali sa pagsubok ng Sky Elixir Sect at makumplito mo ang misyon. Kulay na bakal. Nagsalubong ang mga kilay ni Terence. Ito ay isang bagay na talagang kailangan niya, ngunit ang pagsubok ng Sky Elixir Sect ay talagang napakadaling tapusin. Ito ay higit pa sa mga gantimpala mula sa pagsubok sa Ice Palace. Hindi naman ganoon kadali ang pagsubok ng Sky Elixir Sect na ito, di ba? Napakahinala ni Terence. Hindi talaga siya simple. Tumango si Jepoy. Pupunta tayo sa isang napakadelikadong lugar at mangolekta ng mga halamang gamot. Hanggat sapat ang ating nakolekta, maaari tayong bumalik at ipagpalit ang mga ito para sa mga gantimpala. Ang Sky Elixir Sect ay isang tao ng kanilang salita. May nakakuha talaga ng ikatlong baitang elixir, ang Chi Gathering Elixir. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi na bumalik. Oh! Kumunat ang noo ni Terence, kung ganoon nga, bakit hindi nagpadala ang Heavenly Elixir Sect ng sarili nilang mga tao? Hindi ba ang gantimpala ay medyo mapagbigay? Siguro ito ay dahil ito ay masyadong mapanganib, at ang rate ng kamatayan ay masyadong mataas, kaya ang Sky Elixir Sect ay hindi nais na gumawa ng hindi kinakailangang mga sakripisyo. Pero marami din kaming hindi alam, sabi ni Jepoy. Nakatanggap na kami ng test call ng Sky Elixir Sect dati, pero hindi man lang kami nakasali sa simpleng pagsubok sa Ice Palace, lalong hindi mapanganib. Palagi kaming low profile. Nakikita ko. Nagsimulang mag-isip si Terence ito ay isang magandang pagkakataon para makuha ang kulay na bakal, ngunit hindi niya alam kung dapat siyang lumahok o hindi. Mula sa sinabi sa kanya ni Jepoy, ang mga gantimpala ng pagsubok na ito ay malaki, ngunit ang panganib ay mataas din.
Malinaw ang motibo ng Hidden House na si Hale sa pagpapadala kay Quinten. Doon gusto nilang gamitin itong inabandonang anak nila para makakuha ng ilang benepisyo sa pamilya, ngunit hindi nakakaawa kung siya ay mamatay kahit hindi ito magdudulot ng problema sa posisyon ni Irving. Siyempre, hindi alam ni Terrence na ang Hidden House na ginawa ni Hale ang desisyong ito dahil sa kanya ito ay dahil sinabi ni Quinten sa kanya na nagpa siya sa kanila. Boss, kung sasali ka, sasama ako sayo. Nakita ni Jepoy na medyo naantig si Terrence. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at matapang na sinabi. Naisip niya ang panahon nang umakyat si Terrence sa arena kasama niya, wala siyang pinagsisisihan sa buhay na may ganitong amo. Walang pagmamadali sa paggawa ng desisyong ito, dapat mo munang alamin kung ano ang nangyayari sa pagsubok na ito mula sa Sky Elixir Sect, at pagkatapos ay magtanong tungkol kay Quinten sa daan, tingnan kung siya ay talagang sasali. Quinten, aking tagasunod din. Sabi ni Terrence. Hindi ko pwedeng baliwalain lang. Oh, sige, isaisip ko yan. Natigilan sandali si Jepoy. Pagkatapos, tumango siya. Sa totoo lang, ang pinakamahusay na paraan para malutas ito ay ang direktang pumunta kay Irving. Kung tatanungin natin siya ngayon, malamang nasasabihin niya sa atin ang lahat ng nalalaman niya. Sige, tanungin mo siya mamaya at tanungin mo siya tungkol dito. Hindi interesado si Terrence na personal na hanapin si Irving. Nakatingin lang sa kanya ay naiinis na siya. No problem, boss. Ipaubaya mo na sa akin. Iimbestigahan ko talaga ng maigi. Sagot ni Jepoy. Pagkatapos nilang kumain, magbabayad na sana sila ng bill at aalis nang sinundan ng manager ng lobby ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pribadong silid na madilim ang mukha. Anong ginagawa mo pabalik dito? Sigaw ni Jepoy, at galit na galit ang manager. Paulit-ulit na pinawala ng mukha ng lalaking ito si Jepoy. Pumunta siya dito para magpakitang gilas kay Terrence, pero muntik na siyang makick-out ng manager. Pagkatapos noon, inutusan ng manager ng lobby si Irving at Elderby na suportahan siya, at kinutsapan niya si Jepoy. Ito ang pangatlong beses na umakyat siya sa entablado, at natural, hindi magiging mabait si Jepoy sa kanya. Guys, I'm sorry, pero ako ang may-ari ng Arctic Ocean Seafood Restaurant at chairman ng Graham Food Group. My name is Graham Hale. Maingat na sabi ni Graham. Graham, anong ginagawa mo dito? Kumunat ang noo ni Terrence. Kilala ba kita? Waiter, bill please at umalis ka na. Ako ang ama ni Francis, Boss Terrence. Nagpanik si Graham, siya ay nasa ilalim ng utos ni Irving na ibigay ang kanyang mga ari-arian kay Terrence. Kung hindi niya ibinigay ang mga ito kay Terrence, kailangan niyang harapin ang galit ni Irving sa pagbalik niya. Dagdag pa, mayroon lamang mga benepisyo at walang disadvantages sa pamimigay ng negosyo. Nangako si Irving na tutulungan siyang patakbuhin ang posisyon ng Vice-Presidente ng Eastern Sea Chamber of Commerce, at gusto rin niyang tulungan siyang magpatakbo ng ilang negosyo, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa negosyong pagkain at inumin sa kanyang mga kamay. Isang tao mula sa Hidden House Hale. Huminto si Terrence at nagtanong. Sa totoo lang, nang marinig ni Terrence ang pangalan ni Graham, naisip niya si Gregory at Glade Hale, ang pangalawang henerasyon ng Hidden House na si Hale ay may magkatulad na pangalan. Ngunit medyo nabalisa si Terrence bakit hindi isang practitioner itong si Graham. Ngunit nang marinig niyang sinabi niya na siya ang ama ni Francis Hale, naunawaan ni Terrence siya ay malayong kamag-anak ni Glade. Bagamat tinawag din siyang Gregory, ang kanyang, ay walang kinalaman sa ikalawang henerasyon ng pamilya Hale. Nagkataon lang. Para naman kay Francis. Si Terrence ay may ilang impresyon sa kanya, ngunit hindi ito malaki. Hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Oo, malayong kamag-anak ako ng Hidden House Hale. Narinig ni Graham na tila nakilala siya ni Terrence at mabilis na nagsabi, nandito ako sa utos ni Master Irving na ibigay ang Graham Restaurant Group kay Boss Terrence, kasama ang Northern Ocean Seafood Restaurant na ito. Ito ang titulo ng titulo, basta tinatanggap ito ni Boss Terrence. 2,354. Hindi inaasahan ni Terrence na ganoon kabilis ang magiging reaksyon ni Irving. Ngumiti siya, Uncle Charlton, tanggapin mo na lang.
Dahil regalo ito ni Irving, wala tayong dahilan para hindi tanggapin. Bumilis ang tibok ng puso ni Pablo. Hindi niya akalain na ang biro ni Terence at Jepoy ay sineseryoso ni Irving, at mapapatunayan ito ng napakabilis. Hindi alam ni Pablo kung gaano kalaki ang Graham, at hindi siya isang lokal na negosyante sa Eastern Sea, kaya hindi siya mismo ang nag-imbestiga sa Graham. Gayunpaman, ang halaga ng Northern Ocean Seafood Restaurant na ito lamang ay hindi dapat maliitin. Kung kaya niyang sakupin ang mga negosyong ito, mas magiging madali para sa mga industriya ng Pablo na makapasok sa lungsod ng Eastern Sea. Huminga ng malalim si Pablo at tuwang-tuwa na naglakad. Tiningnan niya ang mga dokumentong ibinigay ni Graham at nalaman niyang pag-aari ni Graham ang lupain ng Northern Ocean Seafood Restaurant. Ang halaga ng lugar na ito ay higit na hindi nasusukat. Napakalaking bagay talaga. Tinitingnan ng walang pakialam na mukha ni Terence at ang walang pakialam na mukha ni Jepoy, na pabuntong hininga si Pablo sa kanyang sarili. Medyo mababa siya ngayon. Malamang ay hindi na gusto ni Terence ang perang ito. Naisipan pa niyang gamitin ang mga industriya ng Pablo bilang dot ni Cheryl. Pero parang walang pakialam si Terence. Sa pag-iisip na iyon, bumantong hininga si Pablo at tinanggap ang grupo ng pagkain at inumin ng Graham sa ilalim ng nakakatakot na ekspresyon ni Graham. Phew! Nakahinga ng maluwag si Graham nang makita niyang tinanggap ni Pablo ang kanyang regalo. Napakahirap magbigay ng regalo sa mga araw na ito, lalo pa ang napakabigat na regalo. Pero kinailangan niyang kahit si Master Irving ay natatakot sa kanya, sino siya para magawang pabagsakin ang nakatatandang B sa isang galaw. Anong kakayahan ang mayroon siya upang maglakas loob na makipaglaban sa kanya? President Charlton, may meeting sa Chamber of Commerce sa hapon. Sabay ba tayo? Ginawa akong vice-presidente ni Master Irving at susuportahan ko si Pangulong Charlton ng buong lakas. Maingat na sabi ni Graham. Presidente. Ako. Kumurap-kurap si Pablo, hindi sigurado kung tatawa ba siya o iiyak. Ilang oras na ang nakalipas, buong lakas pa rin siyang inaatake ng East Sea Chamber of Commerce. Makalipas ang ilang oras, naging presidente siya ng East Sea Chamber of Commerce. Minsan, ang oras ay isang mahimalang bagay. Nagulat din si Miss, pero mas masaya at proud siya. Iba ang kilos ni Terence. Parang pag-aari niya si Terence. Pero, di ba? Natatarantang tanong ni Cheryl. Kung noon pa man, sinabi niya ng walang pag-aalinlangan na si Terence ay isa sa kanyang mga tao, na siya ay kanyang tagasunod. Pero ngayon, hindi niya masabi, at nahihiya siyang sabihin iyon. Si Terence ay hindi na niya tagasunod, at sinabi niyang mabuti silang magkaibigan. Mabuting kaibigan, gaano sila kagaling. Magkaibigan habang buhay. Huwag kailanman umalis sa villa. Medyo nag-alala at nanghihinayang ang batang si Miss. Si Pablo ay isa pa ring big shot sa mundo ng negosyo ni Starfield, at mabilis siyang umangkop sa sitwasyon. Sige, kailangan kong problemayan si Vice President Hale para tumulong sa mga pagpapakilala. Mabuti, mabuti. Ang mukha ni Graham ay namumulaklak na parang isang lumang krisantemo. Tama, oras na para baguhin ang manager mo sa lobby. Si Jepoy ay lubhang mapaghiganti. Nang makita ang maputlang mukha ng manager ng lobby, labis siyang naagrabyado. I'm the young master of the Hidden Hand family, yet hindi man lang niya ako kilala at nagdulot pa ng sobrang gulo. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta si Jepoy sa Northern Ocean Seafood Restaurant. Bakit siya nakatagpo ng isang idiot na magpapalit ng panig sa hangin? Gustong umiyak ng manager ng lobby pero walang luhang lumalabas. Isa siyang malayong kamag-anak ni Graham, at hindi naging madali para sa kanya na maging manager ng lobby. Sa huli, ilang araw pa lang siya sa posisyon at nakikout na. What? You asked you to get lost, bakit hindi ka naliligaw? Galit na sabi ni Graham. Lumabas ng kwarto ang manager ng lobby na may malungkot na mukha. Napaisip siya, ano ang kinalaman nito sa akin? Sinunod ko lang ang utos mo. Sa hapon, sina Pablo, Uncle Fredo at Graham ay nagtungo sa mga usapin ng negosyo sa Stonegate, habang si Terence ang nagmaneho kay Miss Yasi at Lola Sullivan home. Si Jepoy,
sa kabilang banda, ay bumalik sa Hidden House Han mag-isa, handang tumulong kay Terence na malaman ang tungkol sa Sky Elixir Sect Test. Nakatagong bahay Hale. Si Irving, Glade, at Damian ay nakatayo sa harap ng isang bakuran na may maputlang mukha, naghihintay sa resulta ng sabik na sabik. Ang bakuran na ito ay karaniwang pinamamahalaan mismo ni Elderby, ngunit ngayon, nakahiga siya sa isang kama sa isa sa mga silid, at ginagamot siya ng matandang master na sina Hale at Sumaowang. Paano na? Tanong ng ama ni Ivan Hale na may masakit na ekspresyon. Basically, baldado siya. Napabuntong hininga si Sumaowang Hale at walang magawa, kaya kung panatilihin ang aking buhay, ngunit hindi na makakabawi ang aking lakas pagkatapos uminom ng maliit na reversion pill at meridian opening pill, maaari kong mapanatili ang aking lakas sa golden class, mystic sa pinakamataas. AI. Bumantong hininga si Master Hale, ngunit naguguluhan din sino ang maaaring manakit sa Elderby. Dahil nag-aalala siya sa pinsala ng nakatatandang B, ang matandang Hale ay walang oras na magtanong kung ano ang nangyari, at maging sina Irving at Damian, wala na bang ibang paraan. Maliban na lang kung ubusin ko ang isang third grade pill, ang mahusay na recovery pill. Ngunit ang pamamaraang ito ay hindi talaga maituturing na isang pamamaraan, sabi ni Sumaowang. Dahil ang Grand Recovery Pill ay isang third-class na pill, hindi ito isang bagay na maaari nating isipin. Ito ay kasing halaga ng Chi Gathering Pill. Kakaibang altar. Biglang naisip ng matandang Hale ang pagsubok na sasalihan ni Quentin, at nagliwanag ang kanyang mga mata, kung makapasa si Quentin sa pagsusulit ng Sky Elixir Sect ng walang sagabal, hindi magiging problema ang ikatlong ranggo na pill. Totoo yan, ngunit ang pagpasa sa pagsusulit ng Sky Elixir Sect ay karaniwang mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Alam ng Medicine King na si Hale ang ilang impormasyon sa loob, at ngumiti ng mapait, ilang tao ang gustong pumasa sa pagsubok. Basically, hindi na sila makakabalik. Noong nagpadala ka ng Quentin sa pagsusulit, gusto mong gamitin ang pagsubok para mawala siya, di ba? Tahimik na tumango si Old Master Hale sa kanyang ulo. Tama, paanong ang paglilitis ng Sky Elixir Sect ay napakadaling ipasa. Kung ito ay ganoon ka-simple, kung gayon ang isang grade 3 na tableta ay magiging napakawalang halaga. Kahit ano pa, ito na ang ating huling pag-asa. Napabuntong hininga si Old Master Hale, patatagin muna natin ang kalagayan ni Kuya B, pupunta ako at tatanungin kung sino ang malakas para saktan siya. Oo. Tumango si Sumaowang Hale. Si Lolo Hale naman ay lumabas ng bakura na madilim ang mukha. Tumingin siya kina Glade, Irving, at Damian na nakatayo sa pasukan at nagtanong, ano ang nangyayari? Lolo, si Terence po. Nadama ni Irving na wala sa kanya ang responsibilidad. Wala naman siyang ginawang masama, nakilala lang niya si Terence. Kaya't ipinaliwanag niya ang lahat ng detalyado sa matanda, ngunit dahil sa gulat ay napakapangit ng mukha nito. 2,355. Hindi niya akalain na siya ang may kasalanan, pero si Elderby ay nasugatan, pagkatapos ng lahat, at siya ay labis na kinakabahan. AI. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ng ama ni Ivan, at kumislap ang kanyang mga mata na may bakas ng pagkagulat, Terence. Ganyan ba talaga siya kalakas? Anong klaseng eksperto siya? Nag-level up na naman. Hindi, Earth class mid-phase pa rin siya. Umiling si Irving at sinabing may katiyakan. Isa rin siyang practitioner, at nakita niya ang lakas ni Terence nang umatake siya ay Earth class mid-phase. Mid-phase Earth class. No wonder sinabi niyang may lakas siya para labanan ang isang Sky class, hindi siya nagyayabang. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa likod ng matandang Hale, kung hindi dahil kay Kuya York, pupunta sana siya kay Terence para sa gulo pagkatapos ng pagtitipon ng Hidden House. Kung titignan ngayon, ayos lang kung magkakatrabaho silang lahat, pero natatakot silang lahat sila ay may kanya-kanyang plano. Kung hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas, sila ang malas. Oo, Lolo, hindi ko alam na si Terence iyon. Mapait na sabi ni Irving. Hindi kita sinisisi dahil dito. Napabuntong hininga si Old Master Hale. Hindi siya isang hindi makatwirang tao.
Tinulungan ni Damian ang pamilya Hale na kumita ng pera sa lungsod ng Stonegate. Ngayong nagkakaproblema sila, natural na kailangan silang tulungan ng pamilya Hale. Ngunit sinong mag-aakala na si Jepoy ay hindi naninindigan para sa tagalabas, ngunit kumikilos bilang kampa ng ibang tao. Nasa kwarto si Terence, kaya hindi bihira ang hitsura ni Jepoy. Inilagay nila ang Jepoy sa maling posisyon na naging sanhi ng sitwasyon. Master, I'm sorry. Alam ni Damian na siya ang nagsimula nito. Kung hindi sinisisi ng matandang Hale si Irving, ibig sabihin ba ay paparusahan niya ito? Kaya naman, labis na natakot si Damian kaya napaluhod siya sa lupa na may plop. Damian Lay, bumangon ka na. Hindi mo kasalanan, pero nasaktan mo si Terence, hindi na angkop para sa iyo na manatili sa lungsod ng Stonegate. Kumaway ng kamay si matandang Hale, aayusin ko na pumunta ka sa kalapit na lungsod ng Jidan. Ito ay isang maliit na lungsod at walang masyadong pamilya doon. Pagkatapos mong pumunta, maaari mong gamitin ang pangalan ng bahay na Hale upang mapaunlad ang iyong sarili. Salamat, matandang Hale. Si Damian ay parehong nagulat at natuwa. Bagamat ang pagpunta sa isang malayong maliit na lungsod ay katumbas ng pagpapalayas ng pamilya Hale, isang malaking kapalaran na ang hindi nila ituloy ang kanyang responsibilidad. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Damian. Irving, Glade, tumigil muna kayo sandali. Tungkol naman sa seafood restaurant, kung gusto ni Terence, ibigay mo na lang sa kanya. Si Terence ang nagdudulot ng ganitong eksena, mahinang sabi ni Lolo Hale, may darating para sa kanya maya-maya. Ako lang ang nag-iisang sky class sa Hidden House Hale ngayon, at hindi pa ako stable subukang huwag nang makipag-away pa sa kanya. Naiintindihan ko. Mabilis na sumagot sina Irving at Glade. Ipagkalat ang balita na sinaktan ni Terence ang Elderby sa isang galaw, at hayaan ang mga nakatagong bahay na makaramdam ng panganib. Kapag napagtanto nila na may mali, natural silang gagawa ng hakbang sa kanya. Nais ni Old Master Hale na pumatay ng tao gamit ang hiniram na kutsilyo. Oo. Tumango si Glade. Hindi na nagsalita pa ang matandang Hale, at tumalikod na para maglakad pabalik sa silid kung saan nakakulong si Quentin kung makakabawi man o hindi si Elderby ay nasa Quentin. Kakaibang altar. Itinulak ni matandang Hale ang pinto at pumasok sa silid ni Quentin. May mga bantay sa labas, ngunit bilang pinuno ng Hidden House na si Hale, ang matandang Hale ay maaaring pumasok ng walang anumang sagabal walang ganoong kapangyarihan si Glade. Lolo. Tumayo si Quentin mula sa kanyang upuan at tumalikod, ang kanyang mga mata ay puno ng pananibik at ayaw. Sa pagtingin sa mga mata ng kanyang apo, ang matandang master na si Hale ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Bagamat si Irving ang may pinakamalaking ambag sa pamilya at anak din ni Glade, si Quentin ay apo pa rin niya. Kahit na ang ama ni Quentin ay namatay ng bata, ang kanyang posisyon sa bahay ni Hale ay hindi mataas. Palagi siyang nauuna sa lakas, at pumasok pa nga siya sa pagsubok ngunit dahil doon, naging tigre siyang humaharang sa daan ni Irving. Magsisinungaling si Quentin kung sasabihin niyang wala siyang anumang ambisyon ang isang sundalo na ayaw maging isang general ay hindi isang mahusay na sundalo. Gusto niyang maging pinuno ng Hidden House Hale kahit sa panaginip niya. Bago ang hitsura ni Irving, wala siyang mataas na posisyon sa bahay ni Hale, ngunit sa kanyang lakas, nakapasok siya sa mga mata ng matanda. Ang pinakamahalagang bagay ay ang isa sa mga pangunahing miyembro ng Kamara, si Elderby, ay hindi kailanman nagpahayag ng kanyang suporta para sa alinman sa ikatlong henerasyon. Napakakulit ng bunsong anak ni Glade, at hindi siya nagustuhan ng matandang Hale. Ang pagkasuklam ni Elderby ay nakasulat sa buong mukha niya kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay anak ng Hidden House Darcy York, hindi siya gagawin ng matandang Hale na tagapagmana. So, nagkaroon pa ng chance si Quentin. Ngunit ang hitsura ni Irving ay nasira ang balanseng iyon isang bastard na gumawa ng lahat ng uri ng masasamang bagay ay kahit papaano ay nakakuha ng suporta ng matandang Hale at ng nakatatandang B, paanong hahayaan na lang ito ni Quentin? Bakit naman maaari niyang tanggapin ang pagkatalo sa anak ni Glade, ngunit ang pagkatalo kay Irving? Hindi niya matatanggap yun. AI.
Napabuntong hininga si Old Master Hale. Sa totoo lang, mas naunawaan niya ang kakayahan ni Irving sa panahong ito, at nagsimula siyang makaramdam ng pagkabigo. Gayunpaman, si Irving ay isang bayani ng bahay ni Hale, at ang kanyang mga salita ay kailangang bilangin. Si Quentin, sa kabilang banda, ay isang piraso ng cake, ngunit wala siyang suporta sa bahay ni Hale. Naniniwala ang matandang lalaki na maliban kung si Quentin ay may lakas ng kanyang o nakatatandang hindi niya makokontrol ang sitwasyon kahit na siya ang maging pinuno ng bahay na si Hale. Mawawasak si House Hale, at mas malala pa iyon. Lolo, alam ko na nasira ko ang bahay na pinakamalaking bawal ni Hale sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Terence. Si Terence ay kaaway ni Hale sa bahay, at sa tama, ako ang dapat na maging kaaway niya. Napangiti si Quentin, pero lolo, ayaw kong sumuko. Irving, anong karapatan niya? Isang lalaking nabalian ng mga paa ni Terence ng maraming beses, maaari ba siyang maging tagapagmana ng bahay na si Hale? Quentin, may mga bagay na hindi mo alam. Napabuntong hininga si Old Master Hale. Ang tanging dahilan kung bakit ako nakalusot sa Sky Class ay dahil sa Chi Gathering Pill na ibinalik ni Irving. Masasabi mong isang malaking proyekto ang Irving para sa bahay ni Hale. Sky Class na ako ngayon, at ang buhay ko ay pahahabain magpakailanman. Malaki ang ibig sabihin nito sa bahay ni Hale, kaya kailangan kong tulungan si Irving. Kahit mahina siya, gagawin ko pa rin. Hindi ko mabibigo ang mga disipulong ito na nagtatrabaho para sa pamilya Hale. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Quentin sa hindi makapaniwala. Irving. Naglabas siya ng Chi Gathering Pill. Hindi lihim na ibinalik ni Irving ang tableta, ngunit si Quentin ay nasa ilalim ng house arrest sa lahat ng ito. 356. Hindi masama. Tumango ang matandang Hale. Alam niya na hindi ito makatarungan sa Quentin, ngunit ganito ang mga bagay. Ang pinuno ng bahay ay kailangang mag-isip tungkol sa mga benepisyo ng pamilya at maging patas. At kaya, wala siyang itinago at sinabi kay Quentin kung paano nakuha ni Irving ang tableta mula sa Hidden House York. Natahimik si Quentin matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama. Lahat ng hindi kumbinsido at kaina-hinalang damdamin sa kanyang puso ay nawala sa isang iglap. Napabuntong hininga na lamang siya sa swerte ni Irving. Tama, sa mga kontribusyon ni Irving, paano siya makikipagkompetensya sa kanya? Mapait na natawa si Quentin sa sarili, naiintindihan ko na, kaya ganyan. Hehe. Parang kahit anong hirap ko, hindi ako pwedeng maging padre de pamilya. Buti naman naiintindihan mo. Oo. Tumango ang matandang Hale. Kung patuloy kang makikipagtulungan kay Terence, mamamatay ka. Ngunit ang batang Terence na ito ay nagtatanong tungkol sa iyo kamakailan, tila may tiwala siya sa iyo. Pakakawalan mo ako kung hindi ko pupuntahan si Terence. Kapag ang mga pakpak ni Irving ay ganap na lumaki, natatakot akong ako ang una niyang tatarget. Umiling si Quentin. Lolo, alam kong hindi mo ako gusto. Dahil ang aking ina ay ipinanganak sa isang nayon at ang aking ama ay namatay ng maaga para sa aking ina, inilagay mo ang iyong galit sa aking mag-ina. Hinabol mo ang aking ina pabalik sa nayon, at ako, kung hindi dahil sa aking kasipagan sa pagtatanim, natatakot ako na matagal na akong nawala sa aking pamilya sa Hale. Nagbago ang mukha ng matandang master na si Hale. Ang mga salita ni Quentin ay tumama sa kuko sa ulo. Apo niya si Quentin, pero dahil sa lahat ng nangyari noon, hindi niya talaga siya iniisip. Tama ako, hindi ba? Napangiti si Quentin. Akala ko sa aking pagsusumikap, mababago ko ang iyong isip at tanggapin mo ako, ngunit simula nang lumitaw si Irving, napagtanto kong imposible iyon. Hindi ako papayag na tanggapin iyon. Kinuha ko si Terence bilang boss ko dahil malakas siya, at gusto kong magkaroon ng susuporta sa akin para mabawi ko ang lahat ng pag-aari ni Hale. Huwag masyadong matigas ang ulo. Bamantong hininga si Old Master Hale. Stubborn. So what? Lolo, tell me the truth. Pumunta ka ba dito para patayin ako? Mahinang tanong ni Quentin na parang inaasahan na niya ito. Ang buhay at kamatayan ay nasa iyong sariling mga kamay.
Mamamatay ako sa paglilitis ng Sky Elixir Sect, sabi ng matandang Hale. Paano kung mamatay ako? Hindi ka patay, at nakuha mo ang gantimpala mula sa sekta ng Elixir ng Langit. Masisiguro kung magiging elder ka sa bahay Hale, isang tulad ni Elder B. The Sky Elixir Sect's Trial. Sa tingin mo makakabalik ako? Labis na nadismaya si Quinten matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama. Sa lahat ng mga taon na ito, mayroong mga tao mula sa mga nakatagong maharlikang bahay, sekta, at maging sa mga sinaunang sekta at maharlikang bahay, pati na rin ang mga tao mula sa labas ng mga hangganan na pumunta sa Sky Elixir Sect test, ngunit ilan sa kanila ang nakabalik ng buhay. Kaya nga sabi ko, nasa mga kamay mo ang buhay at kamatayan. Noon, iminungkahi ni Glade na dapat ka naming patayin, sabi ng ama ni Hale York. Hehe. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang pagsusulit ng Sky Elixir Sect ay nagbibigay ng gantimpala sa mga pumasa bilang isang third-rank na pill. Ang Chi Gathering Pill ay isang third-rank na pill, at kung babawiin ko ito, bakit ako dapat nasa ilalim ni Irving at maging isang elder? Inangat ni Quinten ang kanyang ulo. The same level 3 pill, pero illegitimate child siya at pwedeng maging tagapagmana ng bahay. I'm a born and raised child of House Hale and I can only be an elder. Nasugatan si Elder B, at kailangan niya ng recovering pill. You're not going for Chi Gathering pills. Napabuntong hininga si Old Master Hale. Ha! May pinagkaiba ba? Labis na nadismaya si Quinten sa kanyang matanda, isa rin itong pangatlong baitang elixir. Hindi naman sa ayaw ko ng Chi Gathering Elixir, pero ginawa mo akong gusto ng Grand Recovery Elixir. Napagdesisyonan na ang usapin. You can make your own choice. Sabi ng matandang Hale. Hehe. Nagdilim ang mga mata ni Quinten. Ang kanyang lolo ay walang pakialam sa kanya gaya ni Terence, isang amo na walang pamilya. Alam niyang hindi siya hinahanap ni Terence para makakuha ng balita tungkol sa bahay ni Hale, kundi para tuparin ang pangako niya sa kanya, o para malaman na hindi niya ito makontak, at iyon ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, tiningnan ni Quinten ang mas malaking larawan at mahinang sinabi, sige, sasali ako. Tumango ang matandang Hale at lumabas ng silid, ngunit may kakaibang liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Dapat maalis si Terence. With him here, Quinten could very well turn the tables. Nakita niya ang desisyong ginawa ni Quinten sa kanyang mga mata. Kaya naman, pagkalabas niya sa silid ni Quinten, tinawag niya ang nakatatandang bahay na si York. In-law. Ito ang unang tawag na ginawa ng matandang master na si Hale matapos magkahiwalay ang dalawang pamilya. Matandang Hale, may lakas ka pa bang tumawag? Malamig na tumango si Elder York, ngunit matagal na mula noong nangyari ang insidente, at halos humupa na ang kanyang galit, kaya hindi niya ibinaba ang tawag. Kuya York, nakaraan na ang bagay na iyon kung patuloy tayong mag-aaway, hindi ba't magbibiro lang tayo? At saka, hindi kinuha ni Hale ang tagong bahay, si Hughes ang nagbigay sa atin. Kung ito ay tagong bahay York, hindi mo ba kukunin? Tanong ni Old Master Hale. Single niya. Nagam si Elder York, ngunit alam niya na kung ang bahay ni York, gagawin din nila iyon, sabihin mo sa akin, ano ang layunin mo sa pagtawag. Napilayan si Kuya B, isang galaw. Sabi ng matandang Hale. Kuya B. Nabugbog siya. Sabi ko, matandang Hale, hindi mo naman kami hinihiling na maghiganti para sa iyo, di ba? Napakurap si Kuya York. Ano ang kinalaman nito sa atin? Si Terence ang nakasugat sa Elder B, patuloy ng ama ni Hale York. Terence. Sumimangot si Elder York at nag-isip ng malalim. Ang kanyang puso ay nasa gulo, kailangan niyang aminin na si Terence ay malakas, ngunit hindi niya akalain na siya ay magiging ganito kalakas, baldado na Elder B sa isang galaw. Pagkatapos ng lahat, ang Elder B ay isang Earth Class late phase pick, kalahating hakbang lang ang layo mula sa Sky Class, pero ang lalaking ito ay baldado sa isang galaw. Iniisip ang tungkol sa lakas ni Terence, ang puso ni Master York ay nasa isang dilema. Sa isang banda, gusto niyang mapagtagumpayan si Terence at gamitin siya para pumailang lang.
Sa kabilang banda, gusto niyang panatilihin ni Carla ang kanyang virginity at tanggapin ang isang napakahalagang misyon. Alam ni Master York na ito ay isang dead end. Tungkol sa kapalaran ni Carla, alam ni Lolo York ang isa o dalawang bagay. Bagamat maaari nitong iangat ang bahay ni York, tiyak na malaki ang sakripisyo ni Carla. 2357. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay tiyak na hindi na makakasama ni Carla si Terence. Sa oras na iyon, si Terence ang magiging kalaban ng bahay na si York. Sa pag-iisip na iyon, medyo nanlumo si Master York. Ang Hidden House Summit ay ang perpektong pagkakataon para patayin si Terence, ngunit ngayong nawala niya ito, hindi na ito magiging ganoon kadali. Older York, may alam akong isa o dalawang bagay tungkol kay Terence at sa bahay mo York. Kapag nandito si Carla, magkakaroon ng labanan sa pagitan ng bahay mo at ni Terence. May mga bagay na hindi maiiwasan. Sabi ng ama ni Hale York. Para sa kanyang babae, itinulak ni Terence ang skyscraper ni Irving, nabali ang kanyang mga paa, at nagpunta sa Ice Palace para sa gamot. Gaano karaming tao ang pinatay ni Terence para sa kanyang mga tagasunod? Maliban na lang kung ibibigay mo si Carla sa kanya, kung hindi, magiging kaaway ni Terence ang bahay mo York. Sina matandang Hale at matandang York ay mga biyenan, at marami siyang alam tungkol sa bahay ni York. Halimbawa, ang relasyon ni Terence at Carla. Maaaring hindi alam ng ibang tao, ngunit alam ng matandang Hale. Anong ibig mong sabihin dyan? Gusto mong gamitin ang kapangyarihan ng Hidden House York para maghiganti para sa Hidden House Hale. Naisip ito ni Elder York at nagpasya na ang pagtanggal kay Terence ay ang mas malaking ideya, ngunit hindi pa rin siya makapagdesisyon. Lalo na matapos malaman na ang tableta ay ininom ng bahay ni Hale, hindi na niya kinasusuklaman si Terence gaya ng dati. Ikaw ang bawalang magdesisyon, Master York, wala na akong sasabihin, matalinong tao rin ang ama ni Hale York. Alam niyang may mga bagay na hindi dapat ituro. Sige, hindi ko na iistorbahin ang pahinga ni Master York isang salita, kung hindi ka gagawa ng tamang desisyon, mahihirapan ka. Ibinaba ni Lolo York ang telepono at nag-isip ng malalim. Hindi niya naisip na patayin si Terence, ngunit hindi siya nagtagumpay. Habang nag-iisip ay nag-ring ulit ang phone niya. Akala niya ay kay Hale yun, ngunit nang makita niya ang numero sa screen, nanliit ang kanyang mga mata at nagdilat ang kanyang mga pupil. Mabilis niyang kinuha ang telepono at maingat na sinabing, "Hello, I'm House York's Titus. Titus, gusto ni Master na ipaalam ko sa iyo na ang orihinal na plano ay pansamantalang kanselahin." Hindi nagpakita ng respeto ang nasa kabila kahit na si Kuya York ang kumuha ng telepono. Sa halip, nagsalita siya sa tono ng pag-uutos. Kanselahin. Huminto si Master York, nalilito, ano ang plano? Kaya lang nakansela ang kasunduan namin noon na hayaan si Carla na lumahok sa paglilitis ng Sky Elixir Sect. Nakita ng kabilang partido na hindi nag-react si Elder York sa oras, kaya nagsalita siya. Nakansela. Hindi ba sila pumayag na ipasa niya ang paglilitis na ito at tanggapin ang mana? Bakit nakansela muli? Bumilis ang tibok ng puso ni Elder York. Ito ang deal na ginawa nila noon, ito ay isang magandang pagkakataon para sa bahay York na bumangon. Hanggat tinanggap ni Carla ang pamana ng elemento ng tubig at naging tagapagmana ng elemento ng tubig, ang bahay ni York ay magiging isang pamilyang umangat sa langit. Ang kanilang katayuan ay tiyak na malalampasan ang mga nakatagong bahay, at ito ay isang sandali lamang bago sila maging isang sinaunang bahay. Pero ngayon, tumawag ang mga tao sa lugar na iyon para kanselahin ang plano. Paano ito matatanggap ni Lolo York? Karaniwan, hindi siya maglalakas loob na magtanong tungkol dito, gagawin na lang niya ang anumang iutos sa kanya ng mga tao mula sa lugar na iyon, ngunit iba na sa pagkakataong ito. Ito ay may kaugnayan sa pagtaas ng bahay York. Ito ay isang plano na pinlano na simula ng mabaigo ang henerasyon ng kanyang ama na maipasa ang mana, paano ito makonsela ng ganoon na lang. Dahil nagkaroon ng biglaang pagbabago sa ating plano. Masyadong delikado ang paglilitis sa pagkakataong ito, may iba pang pag-aayos si Carla at hindi niya kayang makipagsapalaran na tanggapin ang mana.
Ang tagapagmana sa pagkakataong ito ay ibang tao. Sandaling nag-alinlangan ang kabilang partido bago magpaliwanag. Kung tutuusin, ilang dekada na silang kasama ng bahay ni York, mula noong dinala ng ama ni Master York ang young master na si York sa paglilibot. Maaaring sabihin ng isang tao na ang Hidden House York ay ang kanilang kinatawan sa nakatagong mundo. Water inheritor din siya. Dumudugo ang puso ni Master York. Hindi. Napakalinaw ng sagot ng kabilang partido, huwag mo nang masyadong isipin. Iba ito sa karaniwang water type inheritance. Maaari ko lamang ihayag ang pangkalahatang ideya ng bagay na ito. Walang magandang maidudulot sa iyo ang masyadong maraming nalalaman tungkol sa partikular na plano. Nakahanap na si Master ng paraan para tuklasin ang walang katapusang West Sea. Ito ang lugar kung saan nagmula ang uri ng tubig na sinaunang mana. Ipapadala namin doon si Carla. Dahil hindi ito water type inheritance, bakit kailangan niyang maghanap ng isang bagay sa malayo? Walang conflict. Nakahinga ng maluwag si Elder York, ngunit medyo natarante rin. Dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari, ang mga patakaran ng pagsubok na ito ay nabago. Walang itinago ang kabilang partido. Ang mga kondisyon para sa pagsubok na ito ay nagbago mula sa Mystic at Earth class tungo sa Mystic at mas mataas. There's no upper limit. Mystic grade and above, walang upper limit. Kung ang isang Master above Earth class ang pumunta doon, hindi ba iyon makakaakit? Napatalon si Elder York sa gulat. Titus, may ilang mga bagay na kailangan mong maunawaan ng mag-isa. Huwag mong sabihin kahit kanino. Sinabi ng kabilang partido sa tono ng babala, dapat mong maunawaan ngayon na hindi namin pinayagan si Carla na dumating para sa kanyang kaligtasan. Masyadong delikado ang pagsubok na ito, kung pupunta siya dito ng may lakas, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. At sa pagkakataong ito, ang pagsubok ay para sa isa pang bagay. Napakahalaga ni Carla, kaya pumunta tayo sa walang katapusang West Sea. Naiintindihan ko. Nagulat si Master York, ngunit pinigilan niya ang kanyang mga tanong at tumango, alam ko na ang gagawin. Protektahan si Carla at ang dalawa pa, huwag hayaang may mangyaring masama. Nagbabala ang kabilang partido, higit pa rito, partikular na itinagubilan ni Master na dapat kang manatiling birhen. Hindi mawawala ang iyong virginity, o kung hindi, Titus, alam mo ang kahihinatnan. Oo. Huwag kang mag-alala, Ninuno Albert. Hindi kita pababayaan. Takot na sabi ni Old Master York. Sige, ito na. Binaba ng kabilang partido ang telepono. Si Lolo York naman ay nakahawak sa telepono, hindi mapakali. Muntik nang mapalampas ni House York ang pagkakataong umangat sa kapangyarihan, ngunit mukhang maganda pa rin ang kinalabasan. Dahil pinaalalahanan siya ni Ancestor Albert na panatilihing birhen si Carla, nangangahulugan ito na talagang kailangan nila siya. Higit pa rito, kailangan nilang pumunta sa walang katapusang West Sea, ang pinagmumulan ng mas makapangyarihang sistema ng tubig para matanggap ang kanilang mana. Sa isiping iyon, nakahinga ng maluwag ang matandang master na si York. Gayunpaman, ang isang tawag sa telepono na ito ay nagpasya sa kanya na alisin si Terence. Kung hindi siya inalis ni Terence, malamang na may mangyari na hindi makontrol. Kung inagaw niya si Carla, o itinulak siya pababa, hindi man lang makakahanap ng lugar para umiyak si Old Master York. 2358. Dahil sa tawag na ito sa telepono, naranasan ni Lolo York ang isang masalimuot na pakiramdam ng pagkawala ng isang bagay at pagkatapos ay maibalik ito, kaya nagpasya siyang alisin ang lahat ng hindi matatag na salik. Hindi niya hinayaang hadlangan ni Terence ang pag-angat ng bahay ni York. Kung talagang kinuha ni Terence si Carla, huli na para magsisi. Lugar na iyon. Medyo madilim ang ekspresyon ni Patriarch Albert habang tahimik na nakatingin kay Lowell, na nakahiga sa hospital bed at nakapikit. Pakiramdam niya ay sobrang komplikado at irritable. Guru. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Bata, bumalik ka na. Itinaas ni Patriarch Albert ang kanyang ulo at walang pakialam na nagtanong, kamusta? Nagsimula na ang backup plan.
Ipinaalam na sa kanila ng Heavenly Elixir Sect na baguhin ang rules ng trial. Tungkol sa Hidden House York, ipinaalam ko na kay Titus ang intensyon ng aking amo, mahinahong sabi ng maliit. Sige, sabi niya. Oo. Tumango si Patriarch Albert. Kapag na-activate na ang backup plan, kakailanganin nating mag-aksaya muli ng maraming enerhiya at pagsisikap. At saka, baka hindi tayo magtagumpay. May balita ba tungkol sa mamamatay tao na nanakit kay Lowell? Sigurado akong hindi si Natoy. Una, hindi na kailangan ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta na magsinungaling sa atin, sabi ni Little One. We're in a cooperative relationship. Pangalawa, ang Naipaus Practitioner's Arts ay hindi nakatutok sa pananakit ng tao, kundi sa pag-absorb ng chi. Kalimutan mo na, isantabi muna natin ang bagay na ito. Alam din ni Patriarch Albert na mababa ang posibilidad na mahanap ang mamamatay tao, lalo na't hindi niya alam kung saang bansa galing ang mamamatay tao. Mas mahirap, kaya nagpatuloy siya, I'll put all my energy into the backup plan. Tungkol sa pagpapagaling ng Taken Dragon, kami. Tanong ng maliit. Masyadong malubha ang mga sugat niya, at walang silbi ang mga pildore sa ikatlong baitang. Wala nang paraan para pagalingin siya pansamantala. Mag-iisip ako ng paraan para makasama siya pagkatapos makaalis sa pag-iisa ang panganay mong nakatatandang tiyuhin. Sabi ni Patriarch Albert. Oo, Master. Tumango ang maliit. Hindi inaasahan ni Irving na tatawag siya mula sa Jepoy. Gayunpaman, nang makita ang tawag ni Jepoy, hindi siya nang ahas na hindi sumagot. Na-offend lang niya si Terence ngayon, sinong nakakaalam kung galing kay Terence ang tawag ni Jepoy. Kaya't hindi nang ahas si Irving na magantala at maingat na kinuha ang telepono, Young Master Jepoy, bakit mo ako tinawagan? Master Irving, may oras ka ba? Lumabas ka para uminom ng kape at makipag-chat. Diretsyong tanong ni Jepoy. Ito. Young Master Jepoy, it's already so late. Meron ba? Natigilan si Irving. Hindi niya alam kung bakit siya hinahanap ni Jepoy, ngunit natitiyak niyang hindi ito ang magtitimpla sa kanya ng kape. Kung meron man, malalaman mo pagdating mo dito. I just have some things to discuss with you regarding the Sky Elixir Sex Trial. Siyempre, ideya ito ni Boss Terence, sabi ni Jepoy. O sige, sabihin mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako ngayon. Nakahinga ng maluwag si Irving matapos marinig ang mga salita ni Jepoy. Buti na lang hindi sila naghahanap ng gulo. Kung tungkol sa pag-unawa sa pagsubok ng Sky Elixir Sect, hindi ito problema. Alam ni Irving na si Terence ay lumahok sa pagsusulit ng Ice Palace at nakapasa ito ng walang sagabal, kaya makatwiran para kay Terence na maging interesado sa pagsusulit. Gayunpaman, ang nakatagong pamilya ng Han ay hindi pa nakasali sa pagsubok ng Sky Elixir Sect noon, kaya natural, kailangan nilang hanapin ang nakatagong pamilya Hale upang maunawaan ang sitwasyon. Sa katunayan, hindi pa nakakapunta si Irving, ngunit kailangan niyang ipadala si Quentin doon, kaya tinanong niya si Glade at Elderby tungkol sa pagsusulit ilang araw na ang nakakaraan. Tiwala siya sa pagsagot sa mga tanong ni Jepoy at Terence. Sige, magkita-kita tayo sa loob ng kalahating oras sa maliwanag na cafe, karapatang ari sa business district. Sabi ni Jepoy. Walang problema, sabi niya. Sagot ni Irving. Pagkababa ng telepono, sinabi ni Irving ng ilang salita sa kanyang lolo at umalis sa Hidden House Hale. Tungkol sa pagpunta ni Irving kay Jepoy, walang pagtutol ang kanyang lolo. Sa oras na ito, pinakamabuting huwag masaktan sina Jepoy at Terence. Sa pinakakaunti, ang Hidden House na si Hale ay wala pang kumpiyansa na harapin si Terence. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng Hidden House York, ngunit sa alinmang paraan, ang matandang Hale ay hindi pupunta at guguluhin si Terence maliban kung siya ay may kumpiyansa na manalo. Makalipas ang kalahating oras, nakita ni Irving ang Mercedes-Benz S600 ng Jepoy sa pasukan ng maliwanag na coffee shop sa business district. Si Irving ay nagmamaneho ng isa pang Porsche Cayenne na bago rin. Ibinigay niya ang nauna kay Terence. Young Master Jepoy, sorry kung pinaghintay kita. Hindi masama ang hitsura ni Irving.
Kadadating ko lang din, Master Irving, please. Tumango si Jepoy sa kanya. Pumasok silang dalawa sa kafe, at may lumapit sa kanila na waiter. Bagamat walang nakakakilala dito sa mga young masters ng Hidden House Han at Hidden House na si Hale, halatang hindi sila ordinaryong tao na humahatol sa Mercedes-Benz at Porsche na minamaneho nila, kaya hindi naglakas loob ang waiter na pabayaan sila. Isang pribadong silid, sabi ni Jepoy sa waiter. Sige, sumunod ka sa akin. Ang waiter ay nagayos ng isang pribadong silid para sa Jepoy at Irving. Pagkatapos mag-order ng ilang random na bagay si Jepoy, ipinasa niya ang menu kay Irving. Masarap maging katulad niya. Hindi pumunta si Irving dito para magkape. Wala siyang pakialam kung ano ang gusto niyang inumin. Mabilis na dinala ng waiter ang mga inumin ayon sa kanilang in-order. Pagkaalis ng waiter, direktang sinabi ni Jepoy, Master Irving, si boss ang nagsabi sa akin na pumunta dalawang bagay. Ang isa ay tungkol sa pagsubok ng Sky Elixir Sect, at ang isa ay tungkol kay Quinten. Quinten. Nanlamig ang mga mata ni Irving. Hindi niya inaasahan na biglang itatanong ni Jepoy ang tanong na ito, ngunit naalala niya na inilantad na ni Quinten ang kanyang relasyon kay Terence, at malamang na may nahulaan si Terence mula sa kanyang panik na ekspresyon nang tanungin siya nito noong nabangga ang sasakyan. Tama, Master Irving, alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Gusto ko siyang maabutin, ngunit hindi ko siya makontak. Tumango si Jepoy at nagtanong. Ito. Young Master Jepoy, ang usapin ni Quinten ay may kinalaman sa ilang affairs ng aking pamilya, kaya hindi ako makapagdesisyon. Paano ito? Lalabas ako at tatawagan si Lolo para tanungin ito, pagkatapos ay bibigyan kita ng sagot, okay? Sabi ni Irving pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oo naman. Agad na sumagot si Jepoy. Nagpapasalamat na tumango si Irving at lumabas ng silid. Naglakad siya sa dulo ng koridor at mabilis na dinial ang numero ng lolo. Irving, ano sa tingin mo? Nakita niya si Jepoy. Ano ang gusto niyang pag-usapan sa iyo? Nakita ng matandang Hale na si Irving ang tumatawag at dali-daling kinuha. Lolo, tinanong ako ni Jepoy tungkol kay Quinten. Mabilis na sabi ni Irving, gusto niyang kausapin si Quinten ngunit hindi niya mahanap. Tinanong niya ako kung saan siya pumunta. Paano ko sasagutin? 2,350. Reminisce. Bakit niya gustong makilala si Quinten? Kilala niya ba si Hale Quinten? Sumimangot ang ama ni Ivan at sinabi. Sa tingin ko ay hindi, ngunit pakiramdam ko ito ay ideya ni Terence. Noong huli, nabangga ko ang kotse niya sa harap ng sinehan, at tinanong niya ako tungkol kay Quinten, sabi ni Irving. Kung ganon. Parang hinala ni Terence na may ginagawa tayo sa Quinten. Tumango ang matandang Hale, naalala na nabanggit na ito ni Irving noon. Hindi niya ito masyadong pinapansin noon, pero ngayong nakipag-ugnayan na siya kay Jepoy at nagtanong ulit, medyo na-dilema siya. Oo, paano kung sabihin ko ang totoo at tanungin siya ni Terence? Nag-aalalang sabi ni Irving. Well, hindi ka ba tinanong ni Jepoy tungkol sa paglilitis ng Sky Elixir Sect? Ibig sabihin, interesado si Terence sa Sky Elixir Sect test. Ang matandang master na si Hale ay talagang isang makaranasang tao. Mabilis siyang nakaisip ng perpektong solusyon. Sa ganoong paraan, masasabi mo na lang sa kanya ang totoo. Sabihin mo na ang Quinten ay magre-represent sa ating nakatagong bahay na si Hale sa Sky Elixir Sect test, at iyon ang dahilan kung bakit siya nasa isolated practitioning. Oh! Napakurap si Irving habang naiintindihan ang ibig sabihin ng kanyang lolo. Sa ganitong paraan, kapag nabalitaan ni Terence na pupunta rin si Quinten sa Sky Elixir Sect test, mas magiging determinado siyang pumunta sa kanyang sarili. Ang pagsusulit na ito ay karaniwang isang one-way na paglalakbay, at patay na si Terence doon. Naabot namin ang aming layunin na patayin siya gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Hindi masama, Irving, naging napakatalino mo. Tumango ang ama ni Ivan, ito rin ang dahilan kung bakit hinahayaan kitang makita si Jepoy nang walang sinasabi pagkatapos marinig ang sinabi mo ngayon lang. Gustong malaman ni Terence ang higit pa tungkol sa Sky Elixir Sect test, kaya sabihin sa kanya ang higit pa.
Mas mabuti kung pupunta siya, magkakaroon siya ng kapayapaan pagkatapos niyang mamatay. Naiintindihan ko, Lolo. Susubukan kong sabihin sa iyo ang higit pa tungkol sa mga benepisyo ng paglilitis. Mabilis na sabi ni Irving matapos itong pag-isipang mabuti. Hindi rin gagawin iyon. Hindi tanga si Jepoy. Ang Hidden House Han ay hindi pa sumasali sa pagsubok ng Sky Elixir Sect noon, ngunit narinig na nila kung gaano ito kadelikado. Hindi mo lang masasabing maganda ito, kailangan mong objectively na ilarawan ang mga panganib ng sabay-sabay. Siyempre, maaari mo ring bigyang diin ang mga benepisyo ng sect na Sky Elixir. Sabi ng ama ni Hale York. Oo, Lolo, alam ko na ang gagawin. Naintindihan naman agad ni Irving. Matapos ibaba ang telepono at bumalik sa kanyang silid, nakita ni Irving si Jepoy na umiinom ng kape mag-isa. Nang pumasok si Irving, sinabi niya, "Paano nangyari, Master Irving? Ano ang sinabi ng iyong pamilya?" Ayaw itago ito sa iyo ni Lolo, ngunit ang sitwasyon ni Quinten ay karaniwang kapareho ng gusto mong malaman tungkol sa Sky Elixir Sect Test. Sabi ni Irving. One thing. Anong ibig mong sabihin? Hindi masyadong naintindihan ni Jepoy ang sinasabi ni Irving. Nakausap na ni Lolo si Quinten. Kakatawanin niya ang aming nakatagong bahay na si Hale sa pagsubok ng Sky Elixir Sect. Kasalukuyan siyang nasa closed-door cultivation, kaya normal lang na hindi mo siya makontak. Wala akong masasabi tungkol sa mga kandidato kung hindi pumayag si Lolo, patawarin mo ako, young Master Jepoy, sabi ni Irving. Quinten. Sumali sa paglilitis ng Sky Elixir Sect. Nagulat si Jepoy. Hindi niya inaasahan na magbibigay ng ganoong sagot si Irving. Dahil dito, medyo naghinala siya, ngunit tila 80% totoo. Tama. Kung hindi lang dahil sa tanong niyang Master Jepoy, hindi na namin ito sasabihin kahit kanino. Tutal, kanya-kanyang negosyo naman ang pipiliin ng bawat pamilya. Tungkol sa pagsubok ng Sky Elixir Sect, ito ang nangyari, wala akong sasabihin tungkol sa pagpapatawag sa pagsusulit, alam ng lahat iyan. Ang sinusubukan kong sabihin ay ang pagsubok na ito ng Sky Elixir Sect ay isang lubhang mapanganib na pagsubok, ngunit kung gaano ito kadelikado, ang mga practitioner na pinalad na natapos ang misyon. Lahat sila ay ipinag-utos na panatilihin ang kanilang mga bibig, lahat sila ay ipinag-utos na panatilihin ang anumang bagay. Ang Hidden House Hale ay hindi rin nakakuha ng maraming impormasyon, ngunit mayroon kaming ilang mga lead. Magsalita ka. Mabilis na sabi ni Jepoy. Narinig ko na ang trial by fire na ito ay upang mangolekta ng isang tiyak na halaga ng mga item mula sa isang tiyak na lugar. Kapag nakakuha ka ng sapat na mga item, maaari kang lumabas at ipagpalit ang mga ito para sa mga reward mula sa Sky Elixir Sect. Napakalinaw ng mga patakaran, sabi ni Irving. Bawal ang pagpatay sa kompetisyon, at walang sino man ang pinahihintulutang kunin ang mga bagay na nakolekta ng kabilang partido. Kung may lumabas na balita na may lumabag sa mga patakaran, ang resulta ay walang bisa, at ang buong Sky Elixir Sect ay darating para sa paghihiganti. Oh! Hindi inaasahan ni Jepoy na magiging ganito ang nilalaman ng paglilitis. Dahil hindi nila maaaring patayin ang isa't isa, ito ay dapat na medyo simple. Bakit ang daming hindi bumalik? Sa pag-iisip nito, nagtanong si Jepoy, kung gayon, paano kung palihim tayong kumilos at walang magbabalik ng anumang balita? Hindi public ang identity ng participant. Sky Elixir Sect lang ang nakakaalam nito, kaya laging may kasamang Sky Elixir Sect na nakikisama sa mga kalahok. Kung nakita nila, hehe, magkakagulo lahat ng pamilya at sekta niya. Sinabi ni Irving, kaya't halos imposible. Bukod dito, narinig ko rin na ang panganib doon ay nagmumula sa kapaligiran at mga espiritong hayop doon. Kaya, pagkatapos pumunta doon, ang lahat ay hindi maaaring maprotektahan ang kanilang sarili, kaya paano sila magkakaroon ng lakas upang labanan ang kanilang sarili? Isa pa, hindi naman daw masyadong mahirap kolektahin ang mga kailangan kolektahin, kaya hindi na kailangan ng conflict of interest. Nakikita ko, salamat sa iyong paliwanag, Master Irving. Tumango si Jepoy. Mas naunawaan na niya ang paglilitis ng Sky Elixir Sect ngayon, ngunit medyo na-curious siya.
Pero kung ganoon nga ang kaso, hindi ba mas mabuti na ang Sky Elixir Sect na mismo ang kolektahin ang mga ito? Magpapadala sila ng ilang Sky Class Masters, hindi ba iyon magpapalaki sa kanilang tsansa na magtagumpay, at hindi na nila kailangang magbayad ng ganoon kataas na presyo? I'm not sure about that, but the previous restrictions were Mystic Class and above and Earth Class at hindi kasama ang Earth Class, pero binago ang rules for this year's test. Mystic Class and above lang ang pwede, walang restriction sa Earth Class and below, sabi ni Irving. Oh, may restriction ba dati? Bago ito, hindi ito seryosong pinag-aralan ni Jepoy. Binasa lang niya ito ng halos at hindi kinumpera ang mga detalye. Kung magpapadala tayo ng Sky Class, hindi ba tayo magkakaroon ng mas magandang pagkakataon na makumplito ang misyon? Bakit hindi ka nagpadala ng mas makapangyarihan? Isang Sky Class. Masyadong kapansin-pansin iyon, at ito ang unang beses na binago natin ang mga detalye ng pagsusulit, kaya sundin na lang natin ang mga lumang rules paano kung sabihin nilang mali ang summon at ayaw nila sa Earth Class and above. Hindi ba tayo magsasayang ng oras noon? Umiling si Irving at nagpaliwanag kay Jepoy. 2,306 na po. Ganun ba? Tumango si Jepoy. Pakiramdam niya ay may katuturan ang mga salita ni Irving, ngunit ito ay medyo kakaiba. At saka, si Lolo ang padre de pamilya, paano siya makakasali sa pagsubok na ito? At ang tatay ko ay mula sa angkan ng Young Master, kaya natural na hindi siya makakapunta ng personal. Nakita ni Irving na hindi naniwala sa kanya si Jepoy, kaya nagsimula siyang magsalita ng walang kaparerekon. Pinaplano namin na pasamayan si Kuya B at Quinten, ngunit sa kasamaang palad, si Elder B ay nasugatan ni Boss Terence, at pinalampas namin ang pagkakataong sumali sa Heavenly Elixir Sect. Malaking kawalan ito para sa aming tagumpay na si Hale. Nakikita ko. Sa pagkakataong ito, naniwala si Jepoy sa mga salita ni Irving, dahil kung pupunta rin si Elder B, magiging normal ito. Hindi siya naniniwala na bibitawan ng Hidden House Hale ang pagkakataong ito na makakuha ng third rank peel. Kung hindi, ang Hidden House na si Hale ay hindi sana tumalikod sa Hidden House York para sa ikatlong antas ng Chi Gathering peel. Yeah, that's basically all I know. These are not on the summon. Tungkol sa iba, hindi ako masyadong sigurado. Kung tutuusin, hindi ganoon kadaling malaman, sabi ni Irving. Sige, salamat, Master Irving. Nakuha ni Jepoy ang sagot na gusto niya at wala na siya sa mood na uminom ng kape kasama niya. Kailangan niyang iulat ang sitwasyon kay Terence. You're welcome. Iwinagayway ni Irving ang kanyang kamay, tama, pupunta si Boss Terence sa Sky Elixir Sect Test. Dapat lang, hindi ito itinanggi ni Jepoy. Oh. Kung ganoon nga, kung matutulungan tayo ni Boss Terence na pangalagaan si Quinten sa pagsubok, magpapasalamat tayo magpakailanman. Sabi ni Irving, umiikot ang isip niya. Napakahina ni Quinten, siya ay mystic lamang, hindi kahit Earth Class. Kung dinala ni Terence ang pasanin na ito kasama niya sa panahon ng pagsusulit, ito ay magdaragdag ng panganib. Kahit na magkaroon ng pagkakataon si Terence na kumpletuhin ito, malamang nakaladka rin siya hanggang mamatay ng pasanin na ito. Kakausapin ko si Boss tungkol dito. Kung pumayag man si Boss o hindi, hindi ako makakapagdesisyon. Natural na hindi direktang sumang-ayon si Jepoy dito. Kung gayon, guguluhin kita, Young Master Jepoy. Tuwang-tuwa si Irving. Panatilihin ang pagpapanggap sa personalidad ni Terence, hindi niya pababayaan ang kanyang tagasunod, lalo na matapos malaman na ang kanyang tagasunod ay nakulong dahil sa kanya at ipinadala sa Sky Elixir Sect para sa pagsubok. Hindi susuko si Terence sa pagtulong kay Quinten. Tapos na akong uminom, kaya aalis na ako. Tumango si Jepoy at ibinaba ang walang laman na tasa sa kanyang kamay. Sinabi niya kay Irving, tungkol sa pagtulong kay Quinten, kakausapin ko ang boss tungkol dito, ngunit dahil ikaw ay mula sa Hidden House Hale, kung gusto mong tumulong, mas mabuting bigyan mo kami ng ilang mga benepisyo. Hindi ka tutulungan ni boss ng libre. Alam ni Jepoy na magaling si Terence sa pangangikil ng mga tao, kaya hindi niya inisip na kunin ang pagkakataong mangikil sa kanya.
Bagamat tiyak na tutulungan ni Terence si Quinten, sa ganang kanya, hindi alam ni House Hale na si Quinten ay tagasunod ni Terence. Natigilan si Irving. Damn it, tinutulungan mo ang sarili mong kapatid at humihingi ka ng benepisyo sa amin. Hindi na tayo makapaghintay na mamatay si Quinten, okay? Ngunit hindi niya maipakita ang kanyang kawalang kasiyahan sa ngayon. Natatakot siya na kung malaman ni Jepoy ang bahay na alam na ni Hale ang tungkol sa relasyon ni Quinten at Terence, paano kung si Terence ang dumating para sa kanya? Hindi kaya nasira ang plano? Sa isiping iyon, nasabi na lamang ni Irving, syempre. Ipapaliwanag ko ito kay Lolo. Matapos makita si Jepoy, bumalik si Irving sa Hidden House Hale sa lalong madaling panahon at sinabi sa kanyang lolo ang lahat ng narinig niya. Irving, magaling, pumatay gamit ang hiniram na kutsilyo. Tumango ang matandang Hale, ngunit nakakunot ang kanyang mga kilay na una pa siyang mag-isip kay Irving. Kaya naman, nakita rin niya ang kapintasan sa bagay na ito. Ngunit, oh, Lolo, anong meron? May masama ba dito? Natigilan si Irving. Glade, anong sabi mo? Lumingon ang matandang si Hale sa Glade. Pare, sa tingin ko ay walang mali dito. Napakabilis ng reaksyon ni Irving gamit ang kutsilyo ng ibang tao para patayin si Terence at Quinten. Hindi inakala ni Glade na may mali sa plano ni Irving na alis na nila ang dalawang nakatagong pagbabante sa bahay ni Hale, pinatay ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Hoy! Napabuntong hininga ang matandang si Hale habang nakatingin kina Glade at Irving, nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Ang hidden house na si Hale ay talagang ginawa para sa henerasyon ni Glade. Kahit na walang malaking problema sa plano at ito ay isang magandang bagay mula sa isang normal na pananaw, ito ay isang hindi matatag na kadahilanan. Nang makitang nalilito ang mag-ama, walang choice ang matandang master na si Hale kundi ang sabihin, totoong pumunta si Terence sa pagsubok ng Sky Elixir Sect para mamatay kasama si Quinten, ngunit sa ibang pananaw, pumunta si Terence sa Sky Elixir Sect test, at hindi lang siya namatay, pinrotektahan pa niya si Hale. Hindi imposible, ang lakas ni Terence ay nariyan para makita ng lahat. Go! Natigilan sina Glade at Irving sa wakas ay naunawaan na nila ang ikinababahala ng kanilang matanda. Sa katunayan, hindi nila naisip ang posibilidad na ito. Dahil sinusuri nila ang sitwasyon batay sa mga nakaraang pagsubok sa Sky Elixir. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga practitioner ay hindi na bumalik mula sa Sky Elixir Sect test, at kakaunti lamang sa kanila ang makakapasa sa pagsusulit at makakuha ng mga gantimpala. Mayroong kahit na mga kaso kung saan ang buong koponan ay nullable, at nang makita nila ito, si Terence at Quinten ay pupunta, at sa pagkaladkad sa kanya ng Quinten pababa, si Terence ay siguradong patay na. Gayunpaman, nakalimutan nila ang pinakamahalagang bagay, ang lakas ni Terence. Si Terence ay isang Earth-class mid-phase, ngunit hindi siya isang normal na mid-phase na Earth-class. Maaari niyang patayin ang Earth-class late-phase peak sa ilang segundo. Si Elderby, isang kalahating hakbang na Sky-class, ay napilayan ng isang galaw mula kay Terence. Anong klaseng sakit na lakas ito? Tama, Irving. Tama ang iyong lolo. Nakalimutan nating pareho ang pinakamahalagang bagay, at iyon ay ang pagsusulit sa taong ito ay walang limitasyon sa antas ng lakas tulad ng mga nakaraang taon. Hanggat ikaw ay mystic class o mas mataas, maaari kang makilahok. Bilang isang Earth-class mid-phase, si Terence ay may mataas na pagkakataon na makumplito ang pagsusulit, at may posibilidad na maprotektahan ang relasyon nila ni Terence Linford. Para makapasa sa pagsusulit, tumango si Glade bilang pagsang-ayon. Napagtanto ni Irving na nalampasan niya ang puntong ito, at nadismaya siya, kung gayon. Ano ang gagawin natin ngayon? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.